Ang lahat po ito ay aming ipinagtatagubiling lubos sa pangalan po ng inyong anak na siyang aming Panginoon, tagapagligtas si Kristo Jesus. Amen. And amen. Thank you very much. You may now all be seated. So as explained earlier, discuss natin muna yung Psalm 105. Ito pong Psalm 105 is one of the two historical Psalms. The other one is Psalm 78. At ito pong awit na ito, it traces the history of Israel, designed to teach people some important lessons, yung mga tao sa time ng salmista. Sapagat yung mensaheng nakapaloob dito ay may kaugnayan sa nakaraan. So ito rin po ay pwedeng i-classify bilang hymn of praise, since it includes the characteristic threefold content. So the whole psalm can divide it into three parts. First, yung verses 1 to 6, kaya ito yung context po, ito po yung call to praise, the call to praise. Ito po yung nakapaloob doon sa verses 1 hanggang 6. Then the second part, that covers verses 7 to 41, this is naman ay yung, here naman ay nakapaloob yung the cause o yung dahilan for praise. The cause for praise. And then the psalmist, under the inspiration of the Holy Spirit, closes the psalm with a conclusion of praise. Verses 42 to 45. So ganito po nahahati yung konteksto ng inyong teksto sa inyong pagdiriwang ngayon. Dito po nahahati yung buong Psalm 105. The call to praise ay mababasa po natin yung mga terminong give thanks, call upon, make known, sing, and so on. And yung calls of praise constitutes a brief historical survey of what the Lord did for Israel in the past. Maiksing survey sa ginawa ng Panginoon sa kanilang nakaraan, sa nakaraan ng Israel. Diyan sa verses 7 to 11, mababasa po natin yung unconditional covenant na ginawa ng Panginoon with Abraham, which God reaffirmed to Isaac and Jacob. Sa verses 12 to 22, wala to sa slide mga kapatid, binabanggit dito how the Lord protected Joseph and used Joseph to sustain his people. Sa verses 23 to 38, dito naman diniscuss yung deliverance of Israel from Egypt. Verses 39 to 41, dito po binabanggit yung provision ng Panginoon samantalang sila po ay nasa ilang. At sa lahat ng ito, pinagdidiinan ay ang katapatan ng Diyos. Diyos na tumutupad ng kanyang salita at pangako para sa kanyang bayan. Ganun po tinapos yung awit. At doon po tumatakbo yung tema nitong Psalm 105. Kaya kung titingnan niyo po sa verse number 8, look at your Bibles please. Sabi yan, He hath remembered His covenant forever, the word which He commanded to 1,000 generations. So ang unang emphasis po ng awit na ito ay ang katapatan ng Diyos, ang pagtupad ng Diyos sa kanyang salita at pangako. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Hello? Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Na siya namang nilatag na katotohanan sa buong Biblia. Naalala niyo kay Noah? Marahil si Noah ay habang patuloy na bumubuhos ang ulan at umaapaw ang baha at naghahampasan ng malakas na alon yung arko, ay naiisip niya, nakalimutan na ata ako ng Panginoon. Pero sabi ng Biblia, God, the Lord remembered Noah. Hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Nakikinig po? At ang Panginoon naglagay ng palatandaan, not to remind Himself, but to serve as a message, as a testimony sa mga tao, hindi lang kay Noah, kundi sa lahat, na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tapat at tumutupad sa kanyang salita. In fact, sabi sa Malakay, ang Diyos ay meron pang ginawang aklat, Book of Remembrance sa langit. Hindi para sa Kanya yun. Dahil ang Diyos hindi nakalimot. Patotoo sa atin na anumang ating ginagawa para sa Panginoon, anumang ating pinaglingkod sa Diyos,
kung ito man ay hindi binigyang pansin ng tao, kung ito man ay hindi inacknowledge ng tao, kung ito man ay hindi pinarangalan ng tao, isa ang maliwanag na katotohanan, hindi nakakalimutan ng Diyos yung ating mga ginawa para sa Kanya. Pinupuri ko ang Panginoon. Dapat tayong magpasalamat, tunay na dapat tayong magdiwang, gaya nga ng sabi ko kanina, ang pagdiriwang na ito ay pagdiriwang ng katapatan ng Diyos. At walang pagdiriwang at walang dahilang magdiwang kung ang Panginoon hindi naging tapat sa atin. Tama lang na magdiwang, ano man ang pagdaanan natin. Tama lamang magdiwang, ano man ang ating sitwasyon. Dahil hindi pwedeng baguhin ng ating pinagdaanan at sitwasyon na ang Diyos ay tapat. At ang Diyos hindi tayo pinabayaan. Amen po ba? So that is the message of the entire psalm. And that is actually the message of the whole Bible. The faithfulness of God. From the very beginning, nahulog sa kasalanan ng tao, immediately God promised a Savior. Sa Genesis 3:15, He promised a Savior. And then sabi ng New Testament, in the fullness of time, dumating yung katuparan ng pangako in the person of our Lord Jesus Christ. Kaya nga anumang pangako ng Diyos ay ating mapangahawakan. Pinangako ng Panginoon na siya'y babalik na maguli. Hindi nakasalalay sa science yan. Nakasalalay yan sa pangako ng Diyos. With or without science. Nakakita lang na mula yung buwan babalik na si Kristo. Pag hindi na mula yung buwan, hindi na babalik si Kristo. You see, the Bible made it clear we are not to look for signs. We are to look and prepare for the Savior Himself. We are to look for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. We are not to waste our time looking for signs. And that is the problem of the Jewish nation, the Jewish people. Hindi nila nakita si Kristo because busy sila kakatingin sa signs. And they're supposed to be looking for the Savior Himself. So, huwag tayong magkaroon ng parehong pagkakamali. Nangako ang Diyos, tinupad niya, at ang pagbabalik ni Kristo, tatandaan niyo po, tuto pa rin niya rin yan. Tuto pa rin niya rin yan. At yung ating mga paglilingkod sa Panginoon na hindi magiging walang kabuluhan. Yung ating mga ginawa sa Panginoon, bagamat napakaliit at hindi sapat para tumbasan ang ginawa ng Panginoon, pero yan ay hindi magiging walang kabuluhan, sapat lahat ng yan ay gagantimpalaan ng Panginoon. So we should keep serving the Lord. We should keep serving Him. Now, let's go back to the text. Yung text po ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi ay has something to do with His works. His marvelous works that He hath done. His wonders. It speaks of His works. Okay? And then the second part speaks of His words. Okay? Sabi ng second part, and the judgments of His mouth. So, two parts itong binabanggit dito na dapat nating alalahanin. Dapat nating alalahanin. Yung kanya pong marvelous works, okay, para sa Israel, first of all, at yung kanyang judgments of His mouth. Second slide, please. So, the first part speaks of His miracles in Egypt. Yung plagues inflicted sa mga Egyptians. I presume you're all familiar with that. No? Mga Sunday schoolers, alam yan. Nakikinig ba kayo? So, yan po yung tinutukoy dyan. Yung gawa niyang sa Israel, especially yung ginawa ng Panginoon doon sa Egypt. Yung mga milagrong ginawa ng Panginoon doon. Can you imagine, sinasalot yung mga Israel, yung mga Egyptians, pero sila hindi naapektuhan? No? Hindi lamang ang pinag-uusapan dyan yung ginawang pagsalot sa wicked Egyptians, kundi yung protection sa bayang Israel sa mga panahon na yon. And yet, yung second part, yung judgments of His mouth, speaks of yung kanyang anumang kanyang binitiwang salita concerning good or evil, His commands, promises, threatenings, and particularly what He has foretold and what He has done. So, ibig sabihin, yung una has something to do with His words, and the other one has something to do with His words. Okay? His words and His words. Ito po yung konteksto nito.
Then, next slide please. Now, let us turn our Bibles dito sa Deuteronomy. Even though we have that on the slide, just to double check it. And here in Deuteronomy, ito yung background. So, pinag-uusapan pala dun sa Psalm 105, yung ginawa niya sa Israel, nung sila'y nasa Egypt, yung ginawa ng Panginoon sa Egypt, at yung mga binitiwan ng Diyos na pangako, binitiwan ng Diyos na banta sa sino mang kukontra sa kanyang bayan. Ito po yung background niya, nasa Deuteronomy. At isa po sa maiugnay natin dyan, itong Deuteronomy 15, verse 15. So dito po tayo tatalakay ng husto. Ang sabi niya, thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee, therefore I command thee this thing today. Now before I continue, let me ask you a question. Do you have a memory problem? Do you have a memory problem? Meron ka bang short-term memory? Ang dali mong makalimot, lalo na sa utang mo. Tinanong isa, naalala mo pa ba yung utang mo sa akin? Oo, huwag kang mag-alala, makakalimutan ko rin yun. Ganun ng mga banat no? Yung ang galing-galing umutang pero nakakalimot na pagbayaran. So meron ka bang memory problem? Do you find yourself forgetting things? Makakalimutin ka ba? Ako medyo po naapektuhan na kasi general anesthesia ako Pastor Joe, kinukwento niya siya, general anesthesia rin At napapansin ko na naapektuhan na nga ng konti yung memory ko. In fact, I'm having a hard time now memorizing verses, unlike before. Yung mga memory verses ko, nung araw pa yan And that's the good thing. Pag memorize mo, kahit na magkaroon ka ng konting problema, hindi na mawawala sa puso mo. So it is important na habang matalas pang isip mo, ikaw bata pa, mag-memorize ka ng Word of God. Hello? Alam mo bakit? Isang araw mahirapan ka ng magmemorya. Bakit? Isang araw, matanda ka na rin. Ganun lang po yun. Isang araw may mangyari, God forbid, pero maapektuhan na yung talas ng memorya natin. Pero tayong mga tao, ayaw na ayaw nating hindi na-acknowledge, hindi na-appreciate yung ating mga nagawa. Gusto natin kahit gaano katiting yung nagawa natin, ina-acknowledge ng tao. At pag hindi na-acknowledge, nagdaramdam tayo, natitisod tayo. How much more yung desire ng God na wag nating kalilimutan yung kanyang maraming ginawa. Hindi lang tayo nag-uusap dito ng konting ginawa ng Diyos. Bagamat 3 lamang ang pupuntusan natin ngayong hapong ito, pero sa katotohanan, napakarami ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bago ka pa pumunta rito, as you pray for the service this afternoon, have you thanked God na naging parte ka ng 48 years na yan? Hindi man yung buong 48 years ka parte ka, pero naging bahagi ka, and are you so thankful to God? Na ikaw ay niligtas niya, ikaw ay nakapaglingkod sa Kanya, ikaw ay nagbiging bahagi ng Kanyang ministeryo, ng Kanyang iglesia. May nagawa ka ba sa Panginoon? Tayo, pag may nagawa tayo, konti lang. Kaya ikinakataba ng puso natin pag in-appreciate. At pag hindi in-acknowledge, di ba, meron pa naman tayong tendency mga tao, kung nakikinig pa kayo, na sa dami ng mabuti nating ginawa, listen to me very carefully, sa dami ng mabuti nating nagawa, konting pagkakamali lang natin, nabubura lahat. Nakakalimutan na natin. Sa dami ng mabuti nating ginawa, may isa tayong pagkakamali, lahat yan natabunan na, lahat yan nabura na. Isa lang masasabi ko sa bawat isa, walang ginawang masama ang Diyos sa atin. Pero bakit wala tayong matandaan kuminsan? Bakit ang dali nating talikuran ng Diyos? Ang dali nating ipagpalit ang Diyos sa iba.
May ginawa ba ang Diyos na maliit na pagkakamali para tabunan ng marami niyang nagawa? Wala. Pero sa kabila ng walang pagkukulang ng Diyos, ang dalhin nating nakakalimot sa kanyang ginawa. Tao ang nakatisod sa atin, sa Diyos tayo gumaganti. Tao may pagkukulang sa atin, pero sa Diyos tayo naghihimagsik. Hindi naman tayo inutusan ng Biblia, tumingin tayo sa tao, kundi tumingin tayo kay Kristo. Yun ang sabi ng Biblia. Dahil tinitiyak ng Diyos sa tao, may makikita tayong kapintasan, pero sa Diyos, wala tayong makikita kapintasan. Ang ating motivasyon sa pagpapatuloy sa paglilingkod, sa 48 years na yan, mga kapatid, ang daming katitisuran. Gano'n ka nakatagal na member sa church na to? I'm telling you, yung matatanda, nagbuburi ako sa Panginoon, doon sa mga matatandang nandito pa. Panahon pa ng hapon, nandito na sila. Pero nandito pa rin sila. Why? Ang daming katitisuran silang nakita. Pero hindi sila sa tao nakatingin. Sa Diyos sila nakatingin, kaya sila nagpapatuloy. Hindi tayo sa tao titingin. Sa Diyos tayo tumingin. At naniniwala ko yun ang dahilan ko bakit nandito tayo. Hindi tayo sa tao tumitingin. Sa Diyos tayo nakatingin. Dahil sa Diyos, wala tayong maipipintas. Ha? We don't want our deeds to be ignored. We don't want our deeds not to be acknowledged. We don't want our good deeds to be forgotten. But it's so easy for us to forget what God has done for us. Ang dali nating kalimutan ang ginawa ng Diyos sa atin. Wala tayong pinagkaiba sa Israel. Nakalimutan nila, in the first place, sila humingi ng tulong sa Diyos para palayain sa Egypt. Nagkaroon lang ng konting problema sa ilang, na-miss lang nila yung milon. Bakit pa dinala kami sa ilang? Sana doon na lang kami sa Egypt dahil sa milon. Konting bagay lang, ano? Tama sinabi ni Leo. Ako rin nagsabi, pero sinabi ni Leo kanina. Ang tagal ng Kristiyano, pero lagi pa rin titisod-tisod. Hindi na nagbago no? Ha? Minsan mga pastor, pinapayaan ko, yung ganyan member, hayaan mo na yan, sakit ang ulo ng iyan, hindi na lumago. Pabayaan na yung mga ganyan member. Bakit? Konting kibot, tisod, konting kibot, reklamo, konting kibot, hindi mag-church. Kala mo, ang daming ginawa. Ang dami akong lang ganyan Ang galing magsalita. Isa lang ang tanong ko, nadala mo ba pamilya mo? Hindi nga madala yung pamilya Kung madala mo pamilya mo at marami ka nagawa, wala ka pa rin karapatang magyabang. Bakit? Hindi pa rin sapat yan. Tumba sa ginawa ng Panginoon sa atin. Titisod-tisod pa rin. Gusto ko yung mga member na, kahit nga kinokomment ko, sino ba yung mga member dito? Na 48 years na. Wala, no? Bawasan natin. 40 years. Narinig. Alam nyo, totoo lang, may 40, bingi na, hindi na marinig. 40 years. 40 years ka ba? Anong year ka? 76. Yan, tayo nga, be proud of that. Nanay Meli, ilan tayo? Nanay Meli! Nanay Meli! Ilang taon na kayo sabi, tayo kayo. Acknowledge natin yan. Nanay Inga. Si Nanay Inga, kababata ko lang yan, ba't naging ganyan yan? Nanay, ilang taon na kayo rito? 48 years. Happy birthday. Amen, mga batid. Ang tatagal nila, Ang tatagal nila. Ang tagal nyo na. Overstaying na kayo, Yan ang magandang member. Di ba? Pag ganyan ang mga member na ang tagal-tagal na supportive pa, mapapakanta ka Ikaw na nga ang hinahanap kong miyembro, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at blessing sa ministeryo. Ikaw na nga ang sagot sa dalangin ko. Sana lahat ay katulad ninyo, di ba? Na maging membro. Ikaw na nga ito. Bigyan ng jacket yan. Yan ang magagandang member.
Yung hindi nagreklamo pero naglilingkod sa Panginoon. Konting ibot, reklamo. Hindi na-acknowledge. Meron pang pangyari nung araw Kaya nung araw, nagbibigay ng certificate dito Pero tinanggal na, bakit? Hindi nabigay. Nakalimutan lang. Alam yung tagal kong member at worker dito, isang certificate lang tinanggap namin. Shared pa kami. Tupanyeros. Paano namin di-display yun? 7 pa kami ng araw, nung mga panahon na yun. Pag-aaway yung panahon, schedulean. Next week, akin naman. Isa, biglang nawala sa service. Bakit? Kilala mo yun Hindi na-acknowledge sa kalimutan. Nawala na sa church. Hindi na. Dahil lang sa certificate. Sabi ko, tas iba naman, di naglilingkod, reklamo ng reklamo. Bigyan mo ng certificate. Ano yun? Death certificate. At least may certificate, di ba? So I'm so thankful to God. Nandito yung mga po ni Pastor Miling, sila yung ginamit ng Diyos sa akin. Si Pastor Miling, si Ate Nene, pinagtyagaan ako niyan. Kasi Pastor Fermin, siya nagbaptize sa akin dito. You see? At yun ang dahilan bakit ako nananatili sa grace. To God be the glory and modesty aside. Bakit? Pwede ko umalis sa grace, pwede akong may pumunta sa iba, pero di ko nakakalimutan, may mga tao rito na ginamit ng Diyos. Wala akong alam sa Biblia, hindi ako makatayo sa harapan nyo katulad dito. Pero mga nagtyaga, at dahil may katitisuran lang ng konti, aalis na ako. Wala akong kwentang tao pag ganun. Wala kang kwentang tao pag ganyan ka. Konting kamalian lang. Tatalikuran mong gawain ng Panginoon, iiwanan mo, ipagpapalit mo sa iba. Pagpapalit mo dahil nandun ng barkada mo. Mag-isip-isip po tayo. Alalahanin natin. May mga bagay tayo dapat talagang maalala. In 6 different occasions, si Moses, dito sa Deuteronomy, paulit-ulit binabanggit niya yung ating text, thou shalt remember. Sabi ni Moses, thou shalt remember. Yung pong salitang remember, it means tatakan. To mark, tatakan. Hindi lang tandaan, tatakan. The idea is that there are certain things we are to always remember in our heart and mind. Or to put it to another way, Moses was telling them that there were certain things they were never to forget. Wag mong kalilimutan. Lumipas pa ng panahon, marami ka mang nagawa, yumamang ka man, maging sikat ka man, wag mong kalilimutan. Certain things which God has done for us, the ministry has done for us, the Grace Baptist Church has done for us, that we should never forget. Things that should leave a permanent mark in our hearts and mind. Yung mga nakaraan na magsisilbing inspirasyon natin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung iisa-isayin po natin ngayong hapong ito, ang ilan lamang sa mga binabanggit ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses na dapat nating tatandaan. 3 things that we should never forget and always remember in our heart and mind. 3 bagay, maganda nagsusulat tayo. Yan nga, hindi tayo marunong tumanda Hindi tayo matalas yung ating memorya, kaya tama lang na magsulat. Una, we should always remember and never forget God's precious saving. Ang napakahalagang pagliligtas ng Diyos. Hello? Everybody should say amen to that. Amen. Wag mong kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Especially yung pagliligtas ng Diyos sa iyo. Bakit? Mas maraming taong masasabi kong higit na karapat dapat sa akin at sa atin. Pero wala sila rito ngayon, wala sila ng katiyakan na meron tayo. Pero tayo ang pinalad na maging tagatanggap ng biyayang pagliligtas ng Panginoon. And that is enough for us to be forever thankful and grateful to God. At ginamit ng Diyos ang iglesia. Ginamit ng Diyos ang kanyang gawain. So, sa Deuteronomy 15:15, yung ating subtext, sabi ni Moses, thou shalt remember, aliit pala, and thou shalt remember, hinighlight ko po yun, thou shalt remember
Thou shalt remember. At this has something to do with God's precious saving. At 6 na beses binanggit ni Moses yung thou shalt remember, and 4 na beses sa mga ito has something to do with remembering that they had been bondmen and the Lord redeemed them. It has something to do yung pagiging alipin nila at sila ay tinubos, niligtas, pinalaya ng Diyos. 4 sa 6 na beses na binanggit ni Moses na dapat alalahanin. Yung ilang bahagi ay nasa Deuteronomy 16:12. Deuteronomy 16:12, tingnan niyo po sa Bible niyo, sabi niyan, and thou shalt remember that thou was a bondman in Egypt, and thou shalt observe and do these statutes. Deuteronomy 24:18, but thou shalt remember that thou was a bondman in Egypt, and the Lord thy God redeemed thee thence. Therefore I command thee to do this thing. And then verse 22, Deuteronomy 24, verse 22, and thou shalt remember that thou was a bondman in the land of Egypt. Paulit-ulit 4 na beses. Sa 6 na beses, sinabi niya, huwag mong kakalimutan, alalahanin mo. 4, pinalalahanan. Dati kayong mga alipin. Dati kayong mga alipin sa Ehipto. At kayo'y tinubos, pinalaya ng Panginoon. So doon tumatakbo ito pong unang puntos. 2 bagay, Moses never wanted them to forget that they had been bondman. Ano ba yung bondman? Hindi po yung bondman. Alipin, kaya nabanggit natin kanina. And that they had been redeemed. 2 bagay. Una, kaya huwag nilang kakalimutan, their grievous slavery. Okay, in the first place, nakita natin dito yung grievous slavery. Yung kalunos-lunos, napakalupit na pagiging alipin nila. Ito pong Deuteronomy 15 ay pinapangusap ni Moses sa bayang Israel patungkol doon sa kanilang pagdiriwang o pista na tinatawag na the Year of Release. The Year of Release or Sabbatical Year. Ano po ba yung Sabbatical Year? May mga pagkakataon na ang isang Israelita ay hindi makapagbayad ng kanyang utang. Hindi dahil manunuba sila. Sadyang walang kakayanang magbayad ng utang. At ano po ang paraan ng pagbabayad? Kung hindi yung may utang, yung anak niya ang magiging kabayaran at magiging alipin. Sana okay itong ganito, ano? Yung hindi nagbabayad ng utang, magiging alipin. Ilan kaya magiging alipin sa atin dito? Dahil hindi nagbabayad ng utang. For 6 years, magiging alipin. Yung anak, siya, o minsan yung asawa pa, magiging alipin doon sa pinagkakautangan. Pero pagdating ng 7th year, yung year of release, yung sabbatical year, ano mangyari? Mapapalaya na dahil nabayaran niya na for 6 years yung kanyang pagkakautang. Dati siyang alipin, pero idideklara na siyang laya. Hindi na siya magiging alipin pa. So sa verse 15, yung ating subtext, Moses reminded the children of Israel that they had been slaves. Slaves especially sa Egypt. Yun po ibig sabihin ng bondman, slave. At alam natin yung istorya ng Israel sa Egypt. Kung gaano naging mahirap yung kanilang buhay. For 400 years na sila'y naging alipin sa Egypt. Walang sariling identity, walang edukasyon, walang kalayaan. Alipin. Pinapahirapan. Dahil nga sa hirap sila'y dumaing sa Diyos. At ang Diyos naman, hindi mahirap daingan. Sa kanilang pagdinig, sa kanilang pagdaing, dininig ng Diyos. At sila'y iniligtas sa pamagitan ni Moses. Nakaka-relate tayo rito because for more than 300 years, tayo ay nasakop ng Kastila. For 333 years, tayo'y naging alipin. At pati ng kanilang reliyon ay alipin ng Pilipinas. Kaya predominantly, ang Pilipino ay mga Katoliko.
naging alipin ng literal at inalipin pa ng maling pananampalataya. Hindi madaling maging alipin. Alam nyo, nung uso pa yung pagbibenta ng mga alipin ng mga Aprikano, ayon sa studies, during the slave trade, it estimates between 10 and 28 million yung mga Aprikanong binibenta bilang alipin. No, between 1450 hanggang 1850, there are at least 12 million Africans ang itinawid papunta sa colonies ng North America, ng South America, ng West Indies para gawing mga alipin. Ngayon, nauulit yun sa Libya. Nakita niyo ba sa Facebook, sa social media? Nakita ko yung dalawang African, nakasabit yung paa, nakataling parang manok. Buhay sila. Humingi ng awa doon sa nagbibideo. May nakasingit ng mga reporter. Ibibenta sila. Hindi lang para alipin, yung iba, para kunin yung organs nila. Isipin yung kaawa-awa, kalunos-lunos sa kalagayan nyo. Alipin. Nakaka-relate tayo. Bakit? Bawat isa sa atin, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Kristo, if you're not saved, this is still your condition. If you're saved, this is used to be your situation. Bawat isa sa atin, dating alipin ng kasalanan. Sinasabi sa John chapter 8, verse 34, sabi ng Panginoong Kristo, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Dati tayong alipin ng kasalanan. Wala tayong kakayanan, tanggihan ng kasalanan. Wala tayong kakayanan, makalaya sa kasalanan. And yet sabi ng Bible, the Son sets us free. And if the Son sets us free, ye are free indeed. Tayo'y pinalaya sa kasalanan dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen? Siya yung bumayad ng parusa na dapat para sa atin. Siya yung nagpalaya sa atin. Ang una at pangunahing pinakamahalagang dahilan bakit hindi natin dapat kalimutan at talikuran ng Diyos at ang kanyang gawain ay ang pagliligtas niya sa atin at pagpapalaya sa atin sa kasalanan. Now listen mga Kristiyano, hindi tayo perpekto, pero hindi dahilan para tayo patuloy pang maging alipin ng kasalanan. Ang sabi sa Romans chapter number 6, we are no longer slave to sin. Hindi na tayo dapat paulit-ulit pang gagawa ng kasalanan o yung kasalanan ay parte pa rin ng ating buhay at pag-uugali o lifestyle. We are no longer slaves to sin, but we are now servant of righteousness. Hindi na dapat may bisyo ka pa. Hindi na dapat masama pa rin ang ugali mo. Hindi na dapat ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Hindi tayo perpekto. Pero hindi dapat nanatiling alipin ng kasalanan. May kausap pa ho ako. Dati tayong alipin, pero pinalaya tayo ng Panginoon. Make sure of your salvation. Hindi lahat ng nasa simbahan, merong posibilidad na hindi lahat na nasa church ligtas. Akala nila kasi pag-church nakapag-iligtas kasi lumaki na sa simbahan. Make sure of your salvation. Kung wala kang sin conviction, kung wala kang desire to glorify God sa iyong buhay, kung natutulog ka lang sa church, kung pang-okasyon ka lang, listen, hindi ganyan ang klase ng kaligtasan. Ano sabi ng iba? Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon ng aking buhay. Sounds good. Pero pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, wala kang mababasa sa Bible. Let me explain myself. It is not something you say. It is something that you have shown and proven sa iyong buhay. Anong sabi? Sa huling araw, marami magsasabi sa akin, Lord, Lord. Sabi lang marami magsasabi sa akin, Lord, Lord. Okay? Tapos, marami pa silang ginagawa. Nagpapalabas ng demonyo, ng hula sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala.
Bakit? Kayong mga manggagawa ng katampalasanan. We're talking about works. We're talking about works. Sabi, hindi lahat sabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Magkaintindihan po tayo. Sabi ng Panginoon doon sa Luke, why call ye me Lord, Lord, and do ye not what I commanded you? Do ye not my commands? It is not our good works that saves us, but it is our good works that proves that we are saved. Yung ating mabuting gawa, yung pagbabago sa buhay natin, yung ating desire to do the will of God, hindi yung tinanggap ko si Kristo, pero hindi ka na nakita sa simbahan at kung makita ka, puro pintas pa gagawin mo. No, hindi tayo perfecto. Pero yun ang sinasabi ng Biblia. You don't have to be a scholar to understand it. Tinanggihan sila dahil sinasabi lamang nila, pero ang kanilang gawa ay work of iniquities, and they do not the will of the Father. And Jesus Christ made it clear, kung talagang Panginoon niyo ako, you will do my words. You will do God's will. Ang tanong, nagbi-visitation ka ba? Ang tanong, nagta-tithes and offering ka ba? Ang tanong, faithful ka ba sa pag-church, sa pag-serve sa Panginoon, sa pag-worship sa Panginoon? Nagbago na ba yung buhay natin? Meron na bang pagbabago? Or in 48 years, in 40 years, 30 years, ganun pa rin. May bisyo ka pa rin. Chismosa pa rin. Backbiter pa rin. So, we're talking about salvation. Why? Remember God's salvation. Why? Just like the Jewish people, we used to be slaves. Slave not to Egyptians, but slave to sin. Huwag mong kakalimutan yan. Huwag mong kakalimutan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Huwag mong kakalimutan, huwag kang magyayabang sa konting natutunan mo, konting nagawa mo. Wala tayong kwentang tao nung iniligtas tayo ni Kristo. Naligtas lamang tayo sa pangalawang punto. Bakit? Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Hindi lang titulo ng church yan. Yan ang katotohanan tinuturo ng Biblia. Ang Baptist na to, ang church na to, ay naligtas sa biyaya ng Diyos. We don't deserve it. Ulitin ko. Wala akong tinutukoy anybody in particular. Pero maaaring may ganun tayong problema. Konti lang nagawa natin, nakaposisyon lang tayo, nakapera lang tayo, nakapagtapos lang tayo ng pag-aaral, may nagawa lang tayong konti, yumayabang na tayo. Huwag mo kakalimutan ng katotohanan, pare-pareho lang tayong mga makasalanang naligtas sa biyaya ng Diyos. Walang karapat dapat sa atin. Karapat dapat tayo sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, diligtas niya tayo sa biyaya. The gracious salvation. Dating bad man, sabi ng Panginoon, but He, the Lord thy God, redeemed you. The Lord thy God redeemed us. Iniligtas tayo ng Diyos sa kanyang biyaya. Noong pong September 22, 1862. September 22, 1862. Nandiyan ba kayo? Yung lolo ko, si President Abraham Lincoln. Noong September 22, 1862, si Abraham Lincoln, he issued a proclamation that is now known as the Emancipation Proclamation. The Emancipation Proclamation. In that proclamation are the following words, and I quote, "And by the virtue of the power and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons held as slaves within said designated states and parts of states are, and henceforth shall be, free." It is a declaration of freedom for all the slaves under the presidency of Abraham Lincoln. That was in September 22, 1862.
Let me tell you something else. On August 1977, I can't recall the exact date, but I know it's August, and it's in 1977. I heard the Lord say, and by virtue of my power, I do order and declare that you, Tony Maramara, are and henceforth shall be free. When I was 13 years old, I heard the gospel. In that very moment, I accepted Jesus Christ, and I got saved, and I was declared free from the slavery and punishment and penalty of sin. Do you remember kung kailan ka nakalaya? I was once a slave, but glory to God's name. Kaya ng kanta ng choir, all glory belongs to Him. Why? There was a day when He redeemed me. Do you remember kailan ka naligtas? Then wag mong kakalimutan yan. Kung hindi mo nakakalimutan yung birthday mo, kahit yung taon ng birthday mo man lang o buwan ng birthday mo, wag mong kalimutan kung talagang ligtas ka, kung kailan mo tinanggap ang Panginoon Kristo. At wag mong kalimutan, nung araw na yon, diniklara ka ng Diyos na malaya na sa kasalanan. Are you free? Are you free? Make sure of your salvation. Secondly, second point, we are to always remember and to never forget God's precious saving, God's precious salvation. And we are also to always remember and never to forget God's plenteous supply. God's plenteous supply. Now turn your Bibles to Deuteronomy chapter 8 and verse number 2, please. Deuteronomy chapter number 8, verse number 2. Ano sabi diyan? And thou shalt remember, take note yung praise na yan, all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. Ito po, inaalaala ni Moses at pinapaalala sa bayang Israel yung katapatan ng Diyos in sustaining them during their 40 years of wandering in the wilderness. Nakikita nyo, Israel, 40 years sila, 48 years na kayo. Pinapaalala, sa 40 years na yon, ang Diyos hindi lang naging tapat nang sila'y palayain sa Ehipto, naging tapat na sila ay pakanin sa ilang. The Lord faithfully provide for their needs in their wilderness wandering for 40 years. And this reminded me of the Lord's promise in Hebrews 13 verse number 5, where He promised, I will never leave you nor forsake you. Listen, nabaptize ako rito February 28, 1983. Muntik na, mag-March, ano? Pastor Espino nagbaptize sa akin. So, 1983, minus ano? Tulungan nyo nga ako, mat yan eh. 1983, 35 years. Today, I'm celebrating my 35 years as a member or former member of this church. 1983. Tagal na rin, ano? 35 years. 40 na ako. 40 years old na ako ngayon. So, ano na yan? Natutulog yung iba eh. Pakituktukan niya yung katabi. This coming May, I'm going to celebrate my 36 years as I surrendered my life to full-time service. May, na mag-surrender kami, pumasok sa Bible School. Sa July na itong papasok, kung buhay pa ako, will be the 27 years mula na mag-umpisa kami 21 years nung kami ay maging daughter church nyo. 27 nung kami mission nyo.
21 years na kami maging daughter church nyo. Sa June 9, I'm going to celebrate my being husband to my one wife, 27 years, Quezon. Sa June 28, I'm going to celebrate my being the father to my son for 26 years. And last February, thank you, I celebrated my being father to my daughter for 24 years. This coming June, Lord willing, buhay pa ako. I'm going to celebrate my being survivor of cancer, malignant cancer, for 18 years. For 18 years. In my 36 years of service to the Lord, hindi naging madali. Pero hindi ko maalala na kami ay pinabayaan ng Diyos. Nakikinig kayo? Kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi kami namalimos ng tinapay. Nagtinda kami kahit paano. Pero hindi kami naging kaawa-awa. Bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nangako siya, is going to supply our needs. Ang problema kasi, we keep asking Him, not our necessities, but our luxuries. He never promised to provide for our luxuries. He only promised to supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. But not our luxuries. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi po kami malulusog dahil inubos namin ang pera ng kaban. In fact, hindi kami mataba. We are well fed. Because God is faithful. Hindi niya kami pinabayaan. Iningatan niya kami. May aksidente kami. Papunta kami ng San Jose. Bumaligtad. Nasira yung sasakyan. Halos durog. Pero walang namatay sa amin. Hindi ibig sabihin walang problema. Nagka-cancer ako. Diniklara na ako bali hindi na magtagal. That was 18 years ago. Why? Dahil iniingatan tayo ng Diyos. Opo, hindi ibig sabihin walang problema sa church. 48 years, ang dami rin problema. Nandito pa rin ito. Hindi dahil magagaling kayo. Hindi dahil magagaling ang mga naging leader dito. Kundi ang Diyos hindi pinababayaan ang ministeryong ito. Kaya pag inisip mo, pag umalis ako dyan, mamamatay ang gawain. Mamamatay ka na, nandito pa ang gawain ito. Sapagkat ang gawain ay unang-una sa lahat, nakasalalay sa katapatan ng Panginoon. We should serve God. Why? Our God is a good employer. Hindi kanya pababayaan. Magbigay ka ng ganyan sa Diyos, ang balik niya napakalaki. That's why there's no reason for us na ipagpalit ng Panginoon, traidorin ng Panginoon. Walang dahilan para nakawan ng Diyos, abusuhin ang gawain ng Diyos. Bakit? Hindi mo kailangan magnakaw. God will provide. Hindi mo kailangan mamalimos. God will provide. Pinatunayan ang gawain niya. Noong araw, iniisip namin, pag wala na sila, Pastor Lumba, Miss Lumba, paano na kaya ang ministry? Ha? Yung mga pastor naisip na, paano na kaya kami? Eto pa rin ho kami. Wala na sila, Pastor at Mrs. Lumba, merong gantimpala kanilang labor, pero nandito pa rin ang gawain, nandito pa rin kami, nandito pa rin iba. Nawa, pagdating ng Panginoon, nandito pa tayo. Bakit? Hindi niya tayo pababayaan. He led Israel. Okay? This verse speaks of God's leading. Double time na tayo. God's leading. Next slide. Sabi niya, all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. And yung verse number 3, Deuteronomy 8:2. Next point na. Para matapos na. God's feeding. Ano sabi dun sa verse 3? Ha? And
suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. Ano po sabi yan? God fed them. Okay? Alalahanin mo kung paanong ikaw ay pinagpala ng Diyos. Meron ba rito member ng pagpag? Alam niyo ba yung pagpag? Wala naman siguro member dito ng pagpag. Hindi ako maniniwalang Kristiyano ka, member ka ng pagpag. Pag ayaw tumanggap, yun lang ang pagpagan mo. Pag ayaw makinig, papagpagan ko kayo. No, ibang usapan. Walang namalimos. May namamalimos ba? Sinong sasabi dito? Simula na maging Kristiyano ka, pinabayaan ka ng Panginoon. Meron ba? Hindi tayo naging mayaman, pero isa tinitiyak natin, nakakakain tayo ng maayos. Sino sasabi dito na ikaw ay hindi pinabayaan ng Panginoon? Let me see your hand. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon simula na maging Kristiyano. Let me see your hand. Be true. Ha? Hindi ako pinabayaan. Amen? Amen? Let me hear you. Amen? Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Bakit tatalikuran ko si Lord? Bakit kay Lord ako maghihimagsik? Bakit ako magyayabang? Sa dalawang ito, tinan nyo yung emphasis. Balikan, next slide. Tinan nyo yung emphasis. Kaya na pala. Ano yung emphasis? Verse 2. And thou shalt remember to humble thee. Huwag mo kalimutan. Verse 3. And he humbled thee. So, hindi na po sabi ng Bible. Walang lugar yung pagyayabang sa ministry. Kaya praise the Lord kung marami kang nagawa. Praise the Lord kung malaki offering mo. Praise the Lord marami kang talento. Praise the Lord matagal ka na rito. Praise the Lord ikaw ay nagpapatuloy. Pero wala pa rin dahilan para magyabang. Wala tayong sukat ipagyabang. Pag masimula kang magyabang, yan ang pagsimula ng pagbaksak mo. Itinataas ng Diyos ang mapagpakumbaba, ibinababa ng Diyos ang mapagpalalo. Magpakumbaba tayo mga kapatid, wag ka umastang, alam mo na yung Bible, di ka na nakikinig. Wag kang umastang, hey, walang problema, hindi ka man lang nag-respond sa altar call. Wag kang umastang, hindi mo kailangan ng Diyos, kaya hindi ka nagpe-prayer meeting. Huwag kang umastang napaka-importante mong tao, hindi ka man lang makapagwalis. Wala tayong sukat ipagyabang. Kung may nagawa tayo, praise the Lord. Glory be to God alone. Pero wala tayong sukat ipagyabang. Let me now close the message. Sa pangatlong dahilan, binigay sa atin dito, and that is the provision of strength. Thirdly, in Moses' words, we see how we are to remember God's provision of strength. Let's go back to Deuteronomy chapter number 8, and this time verse number 18. Deuteronomy 8, verse 18. Kakatuyo na natin ito. Nakibasa nyo nga po, sabay-sabay. Kayo naman po magbasa, tulungan nyo po. Deuteronomy 8, 18. Handa, basa. So, God's provision of strength. Have you noticed? Napagandang verse nito. Yung pong salitang wealth, it speaks more than money and possessions. Hindi lang pera at possessions. More than that. It actually speaks of force. It speaks of the power and strength of an army. So as Moses was preparing Israel for entrance into the land of Canaan, he wanted them to understand that their conquering of the land would not be in their strength alone. They would overcome because it would be the Lord that would make them strong. Kaya sila mananalo, kaya sila magtatagumpay, kaya sila nagtagumpay sa nakaraan dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Mga kapatid, maraming kaaway sa ministry.
Hindi tayo ang magkakaaway. Yun po ang nakakalungkot na hindi maintindihan ng iba. Our warfare is not against flesh and blood. Hindi sa tao. Hindi tayo magkakaaway. Maging matalino tayo. Maraming gagawing paraan ng diablo para i-divide yung church. Kagaya nga nang sabi ng isang pastor, yan si Jojo, if the church is divided, the church will fall. He doesn't want the church to be united. But if we're going to be united, let us make it sure that we're united in obeying the Word of God. Nothing personal. Kay no fear or favor. We must be biblical. Maging ayon sa Biblia. Ang mga pamamaraan dapat natin ay ayon sa Biblia. Ang kalakasan natin ay hindi sa ating opinion, hindi sa ating suggestion. Ang kalakasan natin ay ayon sa direksyon na binibigay ng Bible. Ito yung ating authority, huwag niyong kalilimutan. The Bible is our authority. Hindi tayo kikilos, hindi tayo magdidesisyon nang ayon sa opinion lamang natin. Tayo ay dapat guided and directed by the Bible. And if we're guided and directed by the Bible, hindi tayo gagawa ng anumang makasisira sa gawain at makakasira sa ating patotoo. Hindi tayo mabibiktima ng tukso at daya ng diablo. Kung tayo'y matalino, na guided at ang our strength comes from the Bible, makita mo kagad yung gawa ng diablo. You will instantly detect it's the devil's working. You will not fall into his temptation. You will not be deceived. You see, ang Bible hindi lang to curative. It is most especially preventive. Maiiwasan ang problema kung talagang sumusunod tayo sa Biblia. Pero masosolve ng tama ang problema kung ang ating solusyon nasa Biblia rin. Hindi natin matatama ang mali ng panibagong mali. Ang ating kalakasan ay nasa salita ng Diyos. Nasa Diyos mismo, mga kapatid. So, if you're weak, read your Bible. The reason you're weak because you don't attend regularly in the preaching, teaching of the Word of God. The reason that there are so many immature, carnal Christians is because they are not equipped by the Word of God. Malakas tayo pag may salita ng Diyos. And there's no other way to be strong apart from the Word of God. Hindi ka lalakas sa YouTube, sa Facebook, hindi ka lalakas sa kainang physical. When we're talking about spiritual warfare, our spiritual strength must come from spiritual food, and that is the Word of God. Maiiwasan ang kasalanan at maiiwasan ang maling desisyon if we're strong with the Word of God. The Word of God will shield us the same way it shielded Israel. Napansin niyo ba Israel? Nung sila naglalakbay sa ilang, isa-shortcutin natin. Meron silang pillar of clouds in the morning and pillar of fire in the evening. Ano yung purpose ng pillar of clouds? Not only to block yung humahabol na Egyptians, but also to give shade, yung shade sa init ng ilang. And it also serves their guide kung saan sila pupunta. Pag tumigil yung ulap, tigil sila. Sa gabi, kahit sa gabi, umaga o gabi, may gabay tayo. We should meditate on the Word of God day and night, sabi ng Bible. Sa gabi, kailangan nila yung pillar of fire. Why? Hindi lamang liwanag, kundi protection din sa mababangis na hayop. At init naman nila sa lamig ng gabi. Sa buong paglalakbay nila, meron silang gabay. And they will be safe every time they follow, whether it's the pillar of cloud in the morning or pillar of fire in the evening. Lagi silang ligtas sa kalaban, sa panahon, sa hayop, laging ligtas hanggang makatawid sa Red Sea. Are you still with me? God's provision of strength. There's no reason for us to fall into the devil's temptation. Walang dahilan na tayo maging talunan
kung talagang tayo ay nourished and nurtured by the Word of God, with the Word of God. May gabay tayo umaga man, may gabay tayo sa gabi. May protection tayo maging sa init na umaga, may protection tayo maging sa lamig ng gabi. May protection tayo laban sa maliwanag na tangka ng kalaban. Meron tayong proteksyon kahit na madilim at hindi natin nakikita ang pag-atake ng kalaban. May proteksyon tayo sa loob ng 48 taon ang iglesyang ito. Maraming init, maraming lamig, maraming laban na hinarap pero naproteksyonan dahil patuloy na itinatanyag dito ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang nag-umpisa sa gawain ito. Hindi naman tayo magkakakilala eh. Hindi naman alam ko, taga rito kayo, taga ron. Hindi tayo magkakilala. Iba nga rito, hindi ko pa kilala eh. Pero bakit tayo nagkakilala? Dahil sa Word of God. Dahil sa Word of God. Don't forget that. Huwag nating kalilimutan. Huwag mong kalimutan ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Manatili kang mapagpakumbaba. Huwag ka nang maging alipin pa ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Yun ang sabi ng Biblia, ang malinaw na turo ng Biblia. Huwag mong kakalimutan, kapatid ko, yung supply ng Diyos sa iyo. Huwag mong kalimutan na may lakas ka. Hindi ka tinalaga ng Diyos na maging talunan. We are supposed to be more than conquerors. We are to be victors, not victims. We are to be winners, not losers. Not because of our own strength and talents and abilities, but solely because of God. Ang buhay natin, ang buhay ng iglesia at ang patuloy na pamumuhay natin, nakasalalay sa Diyos. Nakarating tayo ngayon dahil sa katapatan ng Diyos, magpapatuloy lamang tayo sa katapatan ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos at naway hindi natin sinayang ang pagkakataong binigay niya sa atin upang makinig na kanyang salita. Tayong lahat ay tumayo. Every head's bowed, please. Every eyes closed. Come on. Every head's bowed. Every eyes closed. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for blessing this celebration with the preaching of your holy word. I thank you so much for giving me the honor, the privilege to minister your message, your word to your people in this portion of your vineyard. And I trust that the Holy Spirit is the one that is strongly and effectively impressed this message sa puso at isipan of everyone who are present right now. I hope and pray that we honor your word as you expected na dapat naming ibigay na honor sa inyong salita. Not only na makinig dito, kundi higit sa lahat ito'y tanggapin ng buong puso, ng buong kapakumbabaan at isalamin sa amin yung aming mga kakulangan, yung aming mga diferensya, yung mga dapat itama sa amin, yung aming mga kasalanan. We thank you for your faithfulness despite of our unfaithfulness. We thank you that it is because of you that the ministry here ay nagpapatuloy at namunga at patuloy pang namumunga. Lord, nawa inihatid niyo kami sa tamang pagpapasya sa puntong ito, and most especially to give to you the entire honor and glory and praise, and to continue to glorify you sa ano pa mang aming gagawin, sa aming buhay, sa aming mga desisyon, sa aming paglilingkod, sa lahat ng ministeryo at gawain ng iglesyang ito. Lord, kayo po nawa ang naitaas at nagkaroon kami ng kapakumbabang ilagay ang aming sarili sa inyong paanan. Mga minamahal kong kapatid, marahil hindi man lahat sa atin at lahat ng pinuntos ay ukol sa atin, but I'm sure of one thing, meron sa mensahe na para sa iyo.
Hindi lang para sa katabi mo, hindi lang para sa nasa likuran mo, hindi lang para sa nasa likuran o nasa harapan, kundi para sa bawat isa. Sapat na yon para tayo ay lumapit sa Panginoon. Una, pasalamatan siya sa kanyang katapatan, pasalamatan siya sa kanyang pagliligtas, pasalamatan siya sa kanyang supplies, at pasalamatan siya sa pagbibigay sa atin ng lakas na tayo nagpapatuloy sa gawain. At hingin natin ang patuloy niyang tulong sa atin at sa iglesia. Nangyayahan kong lumapit ka sa Panginoon. Will you come forward? You come here in the front. At ang puso mo ang itayo mong altar sa Diyos ngayong hapong ito. Will you come in the front? We should ask the Lord's forgiveness kung nakakalimutan natin yung kanyang pagliligtas. Nakakalimot tayo. Nagmamataas tayo sa konti nating natutunan na gawa. Manatili tayong nakatapak sa lupa at magpakumbaba. Dahil naligtas tayo dahil sa biyaya niya. Wala tayong sukat ipagyabang. Be thankful to God for sustaining you. Huwag mong ipagyabang iyong trabaho. Kasi kung aalisan ka ng Diyos ng lakas, paano ka makapagtatrabaho? It is God that gave you the strength, the power, so you can work. Salamat may trabaho ka. Ang dami na hirapang maghanap ng trabaho. Pero it is God that impressed your name in the heart ng ang employer mo na nag-interview sa iyo at binigyan ka ng trabaho. Be thankful to God. Huwag mapalit ang pag-ibig mo sa Diyos sa blessing ni Lord. Don't be like the prodigal son. Nalipat ang pag-ibig niya sa kanyang ama, sa pera ng kanyang ama. Lahat ng blessing meron tayo sa loob ng isang taong ito at mga nagdaang taon ay sapat para pasalamatan natin ang Panginoon ngayon. Salamat sa supply ng Panginoon. Salamat sa provision ng Panginoon. Salamat sa kalakasang bigay ng Diyos at tayo nagpapatuloy sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng daming pagsubok. Patawad sa Diyos sa mga panahong tayo naging mahina at natalo tayo ng tukso, nadaya tayo ng kalaban. Pasalamat sa Panginoon na hindi niya tayo nahayaang nakabuwal. Itong beses makabuwal, ibinabangon tayo makawalo ng Panginoon. Let us never forget the Lord's forgiveness. And let us always be ready to forgive others as well. We should thank God. Every time we're tempted to turn back from Him, to rebel, to stumble, always remember and never forget, ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Huwag tayo sa tao tumingin. Huwag natin gawing lisensya yan para magpabaya tayo sa kasalanan. But turn your eyes upon Jesus. Looking unto Jesus. And let us give the entire honor and glory and praise to Him sa pagdiriwang na ito. Hari. Brother Rolly, Deacon Rolly. God bless you mga kapatid. Purihin Panginoon.